Ang kwentong ito ay tungkol kay Duji, isang gamer na nagpapayanig sa ibang streamers dahil sa kanyang nakakabaliw na galing. Dati siyang top-ranked DPS player sa mga RPG, at nanguna siya noong kasagsagan ng kanyang laro. Matapos sakupin ng maraming laro, ang atensyon niya ngayon ay nasa isang kakaibang laro na tinatawag na Ferraris, na sinasabing hindi matalo, at determinado siyang talunin ito. Pumasok si Duji sa mundo ng Ferraris gamit ang kanyang karaniwang nickname na Wet Towel. Pagkapasok niya ng pangalan, isang computerized na magandang babae ang lumitaw sa harap niya, na sinabing bagay na bagay sa kanya ang pangalang Wet Towel. Ngayon, kailangan niyang panuorin ang isang simpleng tutorial, na agad niyang in-skip. Parang inasahan na may ganitong opsyon. Ang dahilan ng kanyang pag-skip ay dahil ayaw niyang panuorin ang mga tutorial. At mas gusto niyang tuklasin ang laro ng direkta, parang isang tunay na mandirigma sa mundo ng gaming. Matapos ay skip ang tutorial, nakamit niya ang kakaibang achievement bilang unang tao, na pinindot ang skip button ng pinakamabilis. Inilipat siya ng laro sa isa pang tutorial, at pagpasok pa lang niya sa tutorial village, lumitaw ang kanyang magiging mentor na si Damian Fitch upang ipaliwanag ang misyon. Pero bago pa makapagsalita si Damian, pinindot agad ni Duji ang skip button. Natural, kinongratulate siya ng laro sa pagbasag ng sarili niyang record sa pag-skip. Samantala, isang NPC knight ang pilit na hinihikayat siyang tingnan ang tutorial tungkol sa beginner level na kagamitan. Kinuha niya ang kagamitan at nagbihis, pero muli niyang pinindot ang skip button. At hindi na binigyan ng pagkakataon ang kawawang knight na magsalita. Ngunit ngayon, galit na ang laro, dahil hindi man lang niya pinansin ang effort nito, dahil na-skip niya ang request bago pa lumabas ang button. Hindi ko itatanggi, ito ang isa sa mga taong pagod na pagod sa buhay. Napakawalang interes niya, ni hindi niya binabasa ang mga nakakatawang post. Maliban na lang kung summarize dito sa 3 linya. Biglang umubo ng dugo ang knight, na agad nagbigay kay Duji ng combat mode alert. Sa sobrang takot, napaisip siya na baka hindi ganoon kasama kung pinanood niya ang tutorial. Isang grupo ng mga halimaw ang dumating, at hindi niya mapigil ang isipin kung gaano katamad ang gumawa ng laro. Dahil lahat ng halimaw ay parang copy-paste lang. Kahit na ganoon, iwiniwas-iwas niya ang kanyang espada, at sa isang iglap, naputol niya ang ulo ng lahat ng halimaw sa isang slash. Pagkatapos mamatay ng mga ito, isa pang halimaw ang lumitaw, at ano ang ginawa niya? Oh, nag-skip ulit siya. Sa loob-loob niya, napapaungol siya, iniisip kung isa ba itong cliché na laro, kung saan mamamatay siya agad pagkatapos ng tutorial. Matapos ang huling skip, parang nagsisisi na ang laro sa pagdaragdag ng skip button, na halos umiiyak habang sinasabi ang isa na namang unlocked achievement. May bigla ang umatake na halimaw, pero naiwasan niya ito agad. Inis na inis siya kung paano ginagawa ng laro ang lahat para mapatay siya, para lang maglaro ng isa pang tutorial. Dito niya ibinuhos ang galit sa kawawang AI na halimaw, na parang ito ang may kasalanan sa pagde-develop ng laro. Matagal na siyang nakikipaglaban, pero buhay pa rin ang halimaw. Kaya nagtaka siya kung kailan ba ito mamamatay. Biglang tumama ang espada niya sa isang bagay, ang skip button. Sa puntong ito, parang sumuko na ang laro, na binansagan siyang karapat-dapat sa titulong Skip Warrior. Bilang gantimpala, binigyan siya ng laro ng isang hidden class, na akma sa kanyang achievement ng pagiging hari ng pag-skip. Habang nakatingin sa system screen, naisip niyang mayroon palang ganitong klaseng hidden class sa laro. Pero teka, gusto niya sanang maging isang archer. Sinubukan niyang utusan ng system na i-cancel ang lahat. Pero kalmadong sinabi ng system na ang hidden class ay nakabind sa account at hindi mababago. Doon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Nagsisigaw siya sa system na parang may pakialam ito. Pagkatapos ng tutorial, ibinalik siya sa village. Lubos ang pagkadismaya niya sa Skip Warrior na klaseng ito. Sa kaloob-looban niya, parang kinamumuhian niya ang hidden class. Dahil nga sobrang tago ang mga hidden class, wala kang makukuhang impormasyon tungkol sa tamang estratehiya para talunin ang mga halimaw. Kaya napakahirap mag-level up. Halimbawa, parang pumili ka ng sobrang rare na trabaho, gaya ng pagiging dragon tamer. Ang problema, halos walang ibang dragon tamer. Kaya hindi ka basta makakapagpalitan ng tips, magbahagi ng kaalaman,
o makahanap ng espesyal na gamit na kailangan mo para sa trabaho. Samantala, ang mga tao mula sa Korea ay mahilig sa mga pangunahing propesyon. Tulad ng archer, mage, healer, at warrior. Ngayon, nagmumukmak siya sa isang sulok ng beginner's village. Iniisip kung gaano niya kinasusuklaman ang mga close range na karakter. Sa isip niya, lahat ng ito ay malalakas ang katawan, walang utak, at pang-brawling lang. Kabaligtaran ng kanyang ADC Championship. Ayaw na ayaw niyang maging melee character. Pero, wala na siyang magagawa kundi harapin ang resulta ng kanyang mga desisyon. Kaya, pinindot niya ang job button. Lumabas ang job description na nagsasabing maaari siyang mag-skip ng maraming sitwasyon. Maliban sa combat at mahalagang desisyon. Nang tingnan niya ang kanyang skill, unti-unti niyang napagtanto na. Isa lang ang kanyang kakayahan, na tinatawag na skip. Determinado siyang alamin ang tungkol sa nakakapanlumong sitwasyon na ito. Kaya binasa niya pa ito. Lumabas na ang kanyang espesyal na abilidad ay nagbibigay daan sa kanya na mag-skip ng mahabang description at paulit-ulit na aksyon. Ang kapalit nito, kapag na-skip na niya ang isang bagay, hindi na siya maaaring bumalik. Wala siyang gana maglaro pagkatapos basahin yun. Ang nawawala at natalong ekspresyon niya ay nagdulot ng tawa sa mga nanunood sa kanyang pagdurusa. Bago siya tuluyang lamunin ng gamer despair, isa pang problema ang dumating. Isang stream sniper. Ang sniper na ito ay kumuha ng screenshot gamit ang pinakabagong teknolohiya. Upang harapin siya, hinugot ni Duji ang kanyang espada. At binalaan itong lumayo dahil hindi naman siya nagbo-broadcast ngayon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang stream sniper ay isang taong nananamantala sa estratehiya ng ibang manlalaro sa pamamagitan ng paninilip online at pagsira sa gameplay. Iba-iba ang opinyon ng mga tao tungkol dito. Ang ilan ay natatawa kung sakto lang ang ginagawa, pero karamihan sa mga streamer ay ayaw maistorbo. Samantala, ang ating bida ay lalong nalulugmok. Reklamo ng reklamo habang iniisip kung paano niya nakuha ang titulo. Bilang pinaka-snipe na manlalaro, sa kabilang banda, bilib ang sniper na kahit bago pa lang siya sa laro. Parang sanay na siya. Bago pa makapagtanong ang sniper, gumawa si Duji ng klasikong excuse na hindi siya maganda ang pakiramdam at tumakbo palayo. Nakiusap pa siyang huwag ibahagi ng sniper ang kanyang lokasyon. Pero wala naman talagang balak ang sniper na gawin yon. Dahil bigla niyang napagtanto na maaari siyang matuto sa ADC champion. Habang sinusundan ng wet towel, tinutroll siya ng ibang tao dahil sa kanyang pag-snipe. Na ikinahiya niya. Para makabawi, hinamon niya ang ating bida bago mag-log out. Pagkaalis ng sniper, bigla ang naalala ni Duji ang mga komento ng kanyang viewers. Na tinawag siyang boring matapos malaman ang status niya bilang ADC champion. Napagtanto niyang ang pagtunganga ay maaaring magdulot sa kanya ng pagkawala ng mga subscriber, kaya determinado siyang gumawa ng aksyon. Para patunayan na kayanin niya bilang melee character. Ngayon, misyon niya ang makaakit ng mas maraming viewers sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas sa kanyang hidden class. Para magawa ito, sinimulan niya ang livestream do or die na ito. Maya-maya, tinignan niya ang kanyang mga skill. Upang maalis ang abala at makapag-focus, sinubukan niyang i-skip ang sitwasyon. Pero sa kanyang pagkagulat, na-stuck siya sa parehong sitwasyon. At sinabi ng system na hindi maaaring i-skip ito. Tulad ng isang baliw, paulit-ulit niyang sinubukang gamitin ang skip skill. Gayunpaman, ang sumpa ng isang skilled warrior ay habang nagluluwad. Ang mga tagubilin sa paggamit ng kanyang skill, sinabi niyang skip. Kaya ang sorpresa ay na-skip ang mga tagubilin. Natigilan siya nang mapagtanto niyang na-skip niya na naman ang isa pang tutorial tungkol sa kanyang mga skill. Para dagdagan ang insulto, sinabi ng system na hindi na niya ma-access ang paliwanag ng skill kailanman. Ngayon, sobrang galit na siya at sinubukang patayin ang mismong system. Hinihiwa ito ng mabangis gamit ang kanyang espada. Paulit-ulit niyang inaatake ito nang hindi namamalayan. Bilang resulta, nakakuha siya ng panibagong achievement, ang skill na tinatawag na Rapid Slash. Sa halip, dahil sa pag-atake sa system, naabot na niya ang maximum level. Bukod pa rito, nakakuha siya ng mga bonus stats. Bigla niyang napansin na gumagaan ang kanyang espada dahil sa mga skill niya na nagpasaya sa kanya. Ngayon, unti-unti na niyang naiintindihan kung paano gumagana ang kanyang skip skill.
At nagpasya siyang maging mas maingat sa pagsabing skip, lalo na ngayong nabasag na ang ika-8 Demon Seal. Habang nagmo-monologue siya, binilang ng system na 3 beses niyang sinabi ang skip. Kaya napaisip siya kung may na-skip na naman siyang mahalaga. Sa susunod na sandali, may naramdaman siya at biglang lumingon. Pagkatapos, nagsimula ang pagbaha sa ilog habang sabik ang kanyang mga viewers. Na masaksihan ang kaganapan, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero napagtanto niyang may malaki at mahalagang bagay na magaganap dulot ng kanya o ng kanyang skip skill. Nang inig siya, bahagyang dahil sa lamig ng panahon. At pinuri pa ang mga developer dahil parang tunay ang nararamdaman niya. Sa puntong yun, hinarap niya ang isang sea monster, na lubos niyang ikinagulat. Dahil hindi naman ito dapat nasa freshwater. Ang sea monster ay tumatalo ng mataas papunta sa kanya at mukhang magpapaliwanag pa sana. Pero gaya ng dati, ang skip warrior ay agad itong ini-skip. Nagets niya ang gist ng kwento, ang octopus ay nakakulong ng dating hero. Isang bagay na wala siyang interes malaman. Hawak ang espada, sinimulan niyang putulin ang mga galame ng halimaw. Laban dito na parang isang pro. Matapos niyang malinis na maputol ang octopus, ngumiti siya ng mayabang sa kanyang mga viewers. Siguradong sigurado na siya ang makakakuha ng first place ulit. Sa unang tagumpay niya, naisip niyang hindi pala masama ang mag-skip. Habang tinititigan ang malaking octopus, bigla niyang naisip ang takoyaki. Biglang nagsalita ang system, paalalang nagamit niya ulit ang skip skill. Naguluhan siya dahil literal na wala namang dapat i-skip. Habang tinititigan ang octopus na parang nagtatanong, biglang ibinigay ng system ang isang kahon ng ready-made takoyaki. Kasama ang isa pang kakaibang titulo, Novice Chef. Sa mismong sandaling yon, isang notification ang lumabas tungkol sa anak ni Kraken. Nagalit na galit dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang ina. Pero walang epekto ito sa ating bida. Pinagtatawanan niya ang babala at diretsahang hinamon ng anak ng halimaw. Para bang nababasa ang kanyang iniisip, agad na sinama ng system ang anak ni Kraken. Tinitigan niya ang ilog ng may inaasahan, pero walang lumabas. Dahil walang nangyari, nagpatuloy lang siya sa pagkain ng takoyaki. Natural, lumabas ang skip button bilang isang opsyon. Pagkatapos ng isa pang kagat, pinindot niya ang button ng 2 beses. At lumitaw ang anak ni Kraken, galit na galit. Pulang-pula ang mga mata at umiikot ang galami nito sa galit. Tila napatulala ang ating bida at nakalimutang kumagit ulit. Tumingin siya sa takoyaki at inisip na baka taglay nito ang enerhiya ng nanay ng halimaw. Samantala, ang anak ni Kraken ay nagbalik tanaw sa panahong ipinahayag niya ang pangarap na maging kasing galing ng kanyang ina bilang isang kahanga-hangang Kraken. Pinalakas siya nito noon, pero ngayon, umiiyak siya at nagdadalamhati habang inaalala ang mga sandaling yun. Samantala, natauhan na si Duji mula sa pagkagulat. At nanlaki ang mga mata nang makita ang cute na maliit na pugita. Nagalit na galit at tila nag-aapoy sa galit. Sinubukan pang magsalita ng Kraken, pero muli, iniskip ng ating pasensyosong warrior ang rant nito. Dahil dito, lalo pang nagalit ang halimaw, na nagdulot ng baha sa ilog. Tumingin siya sa paligid ng bayan na lubog na sa baha at inisip niyang bahagi lang ito ng kwento. Hindi dahil may talento siya sa pag-skip ng lahat at galitin ang mga maliit na pugita. Sinimulan ng galit na anak ni Kraken ang pag-atake gamit ang mga galami nito. Sa puntong yon, naguluhan si Duji kung paano niya iligtas ang sarili. At sa instinct ay nagsabi ng skip. Sa sorpresa niya, gumana ito, at naiwasan niya ang atake. Sandaling nagpatuloy ang ganitong ritmo, si Skip Master ay mabilis na umiwas at umaatake. Habang ang halimaw ay tuloy-tuloy ang mga galami nito sa pagsalakay. Frustrated, naisip niyang baka may nagawa siyang masama sa nakaraang buhay. Para makaranas ng ganitong malas. Pagkatapos ng mahabang sagupaan, determinado siyang tapusin ang maliit na halimaw. At sinubukang gamitin ang kanyang slashing max skill dito. Ngunit tulad ng dati, sumingit ang kanyang malas. Dahil hindi niya magamit ang skill sa ilalim ng tubig. Dahil kailangan niyang makuha ang underwater skill para sa ganitong klase ng laban. Tinitigan niya ang sunod-sunod na atake at hindi maintindihan kung anong diskarte o armas ang magagamit niya para depensahan ang sarili, dahil basic equipment lang ang meron siya. Hanggang sa maisip niyang gamitin ang swimming skill para makalapit sa Kraken at umatake.
Naiwasan niya ang atake at nakalapit ng kaunti para sa isang maayos na saksak. Matapos ang ginawa niya, nakakuha siya ng karanasan sa pag-atake sa ilalim ng tubig. Pero ang ginawa niya ay nag-backfire dahil pinapaikot ng Kraken ang tubig, na nagdudulot ng pagkahilo sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nagawa niyang mahawakan ang Kraken. Sa parehong sandali, sinabi ng system na nagamit niya ulit ang skip skill. Dahil dito, nagpaikot-ikot siya kasabay ng pugita. Pero nagkaroon ng awa ang system at binigyan siya ng bagong skill na tinatawag na Intimacy Gauge Max, na naging sanhi para mag-bond sila ng Kraken bilang mag-ama. Doon niya napagtanto na ito pala ang skill na nakatakda niyang makuha. Pagkatapos talunin ng Sea Monster gamit ang Intimacy, nakuha rin niya ang isa pang kakaibang titulo, Family of the Kraken. Matapos nito, tinapos ng Octopus ang pagbaha at inayos ang lahat ng nasira. Nagkomento ang mga tao kung gaano kakaiba ang disenyo ng larong ito. Habang tinitingnan ng mga vendor na nagbebenta rin ng mga kakaibang bagay, na-realize ni Wet Towel na hindi lang siya, kundi pati ang laro at lahat ng nasa loob nito ay parang sira ang ulo, kasama na ang mismong game. Naalala niya ang opinyon ng ibang tao tungkol sa sikat na laro na Ferraris. Nakilala sa kakaiba pero natatanging setting nito. May isang community na nagsabing ito ay isang nakakalokong laro. At halos imposible ang mag-level up dahil sa mga insane na hidden class. Habang nag-iisip ng malalim, napag-isipan niyang kahit mahirap ang larong ito, posible pa rin siyang magustuhan ito. Pero naantala ang pag-iisip niya nang dumampi ang anak ng Kraken sa kanya. Pinipilit nitong si Duji na ang kanyang ama. Noong una, naiinis siya, pero nang makita ang inosenteng mukha nito, sumuko na rin siya. Pagkatapos, napagpasyahan niyang i-check ang random na card na matatanggap niya. Nang i-click ang system, nakakuha siya ng isang malaking bagay na nakabalot sa candy. Matiyaga siyang naghihintay habang unti-unting bumubukas ang balot. Habang matagal itong natatanggal, naisip niyang sana pwede niyang i-skip ito. Pagkasabi niya ng skip, agad na nag-activate ang kanyang skill. At sa hindi niya inaasahan, isang maliit na piraso ng bubblegum lang ang laman. Nang engranding balot, napailing siya habang iniisip kung paano siya pinaparusahan ng gaming system. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang ilang kabalyero at may sasabihin sana. Pero, gaya ng dati, iniskip ng skip master ang impormasyon na dapat nilang sabihin. Kaya na-extend ang default skip mode. Dahil sa pag-skip ng mahalagang impormasyon, tinanong siya ng mga kabalyero kung tatanggapin ba niya ang kanilang request o hindi. Muli siyang napatulala, habang na-realize na wala siyang ideya sa background ng quest na dapat niyang piliin. Samantala, patuloy siyang inaalaska ng Octopus. Napilit niyang binabaliwala habang sumisigaw sa mga kabalyero, na dapat may summary na lang ng kwento sa quest window. Kahit galit na galit siya, nananatiling kalmado ang mga kabalyero at naghihintay ng sagot. Dahil sa kanyang ugaling carefree, binaliwala niya ang sitwasyon. At iniisip na quest lang naman ito, kaya tinanggap na rin niya. Natuwa ang mga kabalyero sa kanyang sagot at may sasabihin na sana tungkol sa mga item na matatanggap niya, pero muli niyang iniskip ang mahalagang impormasyon. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang wala ng viewers. Kabado, in-announce niya na bumalik ang mga ito kung gusto nilang makita ang quest item. Na-reveal niya, nang kunin niya ang item mula sa storage, laking gulat niya nang makita ang legendary quest item. Isang sibuyas. Pakiramdam niya ay sobrang weird na sibuyas ang item at hindi niya maintindihan ang silbi nito. Kahit na ganun, nagpasya siyang tingnan ang reaksyon ng stream. Pero nagulat siya sa daan-daang dislikes. Paglingon niya sa comments, umaasa siyang may positive feedback. Pero puno ito ng negatibong komento na boring daw ang kanyang streaming. At hindi ito ang tipikal niyang style bilang ADC player. Nalungkot siya at napunta sa depresyon. Dahil na-realize niyang hindi niya makuha ang kasikatan na gusto niya sa melee character. Ang mas mahalaga, hindi rin niya maintindihan ang tungkol sa melee character. Kaya paano pa niya maipapaintindi ito sa mga viewers? Tulad ng hindi niya maunawaan kung bakit may sea monster sa freshwater. Bukod pa rito, mas gusto ng marami ang ADC strategies kaysa sa melee character. Pagkatapos malugmok, naging determinado siyang galingan pa. Dahil kahit ano pa ang mangyari, siya ang unang nakapagtuklas ng quest na ito. Tumayo siya para makakuha ng hint tungkol sa quest.
Nang biglang lumapit ang isang babae na may sasabihin sana. Pero muli, iniskip niya ang pag-uusap, na ikinagalit ng babae, kaya umalis ito. Hindi niya maintindihan kung bakit lahat ng tao ay gumagawa ng kakaibang bagay. Pero sumagot ang octopus na nakasabit sa kanya gamit ang cute na ekspresyon. Sinabing ito ay dahil palagi siyang nagmamadali. Nahihiyang sumagot siya na ang cute na sermon nito ay parang ang sarap pakinggan. Na ikinatuwa rin ng Kraken. Habang abala sila sa usapan ng kanyang adopted son, biglang lumapit ang isang matandang lalaki. Nang makita ang matandang lalaki, inisip niya na baka may impormasyon nito tungkol sa quest. Sinimulan ng matanda na magkwento tungkol sa Kraken. Pero gaya ng dati, iniskip niya ito. Samantala, tila tumatakbo ang matanda papunta kung saan. Habang hingal na hingal at hirap magsalita. Dahil dito, iniskip ulit ng ating skip master ang tagpong yun. Pagkatapos, bigla na lang nagkwento ang matanda tungkol sa sustansya ng mga sibuyas. At kung ano ang mga benepisyo nito na ikinabalisa ng ating bida. Naisip niya kung pwede ba niyang i-skip ito. At biglang napansin na hapon na pala. Sa takot, na-realize niyang kahit gamit ang skip skill, nandoon pa rin siya at nakikinig sa rant ng matanda. Nagpatuloy ang kwento nito tungkol sa kung paano pumili ng magandang sibuyas. Sumunod, tinalakay naman ng matanda ang tamang paraan ng pag-iimbak ng sibuyas. Na iniskip pa rin ang bida, at ngayon gabi na. Pagkatapos, biglang nagkwento ang lolo tungkol sa pugita at sa kalidad nito. Na ikinagalit ng ating skip master, kaya iniskip niya ito ng paulit-ulit. Patuloy pa rin ang matanda sa pagbibigay ng random na impormasyon. Habang pinapanood ng viewers ang pagkakabaliw niya, nagkokomento sila kung gaano ka-weird ang NPC na ito sa laro. Sa wakas, matapos ang napakaraming skip, niyakap ng matanda ang bida. Parang pinapalubag ang loob niya sa pakikinig sa mahabang kwento. Bilang gantimpala sa pakikinig, sinubukan ng matanda na sabihin ang kanyang royal na sikreto, pero galit na iniskip ito ni Duji. Maya-maya, bigla na lang nagpaalam ang matanda at unti-unting nawala. Habang nagbuntong hininga siya ng ginhawa, hindi niya napansin na nagbago na ang background niya. Nang itaas niya ang kanyang ulo, nanlamig siya sa takot nang makita ang paligid. Napuno ng nyebe. Sa sandaling yun, biglang inatake siya ng isang snow monster mula sa likod. Habang nakatingin sa halimaw, naisip niya kung gawa ito ng matandang lalaki. Nagpasya siyang unahin ng snow monster, pero sa malas. Naubos na ang tibay ng kanyang espada. Pagkatapos maubos ang durability ng item, nasira ito, at ganito ang nangyari sa espada niya. Naguluhan siya dahil hindi naman niya masyadong nagamit ang espada. Pero bigla niyang naalala na ginamit niya ito ng walang saysay. Kaya marahil ay nabawasan din ang tibay nito. Ngayon, magkatitigan sila ng halimaw, at parehong nag-awkward. Pagkatapos, nagpasya ang halimaw na basagin ang katahimikan at umatake. Wala ng armas, hindi niya alam ang gagawin. Bigla niyang napansin ang maliit na pugita na nakasabit sa kanyang baywang. Ginamit niya ang kanyang pseudo-son bilang panangga at espada, at naputol ang kamay ng halimaw. Nasaktan ang damdamin ng maliit na pugita dahil ginamit siya bilang panangga. Samantala, napaiyak naman sa sakit ang halimaw. Nagpasya siyang tumakas pagkatapos ulitin ang pag-atake. Pero biglang naputol ang ulo ng halimaw nang hindi niya inaasahan. Nagulat siya dahil hindi naman niya ginawa iyon. Tinanong niya ang Kraken kung ito ang may gawa. Pero cute nitong itinanggi ang akusasyon. Sa sandaling yun, may nagsabi na siya ang responsable sa nangyari. Nilinggan niya ang boses at nakita ang isang nanginginig na manlalaro. Tinanong siya ng manlalaro kung ano ang pakiramdam. Na maagawan ng pagkakataon. Napangiwi siya dahil sa ugali ng manlalaro. Na ikinagalit nito, kaya't nagpaulan ng bala sa halimaw. Habang muntik ng tamaan ang ating bida, tinanong niya kung sino ang manlalaro at ano ang dahilan ng presensya nito. Habang nakatitig ng masama, tinanong niya kung sino ang nagpadala rito. Dahil sa takot, tumakbo ang manlalaro palayo. Pag-alis nito, nag-isip ang bida kung ganoon ba siya kakatakot. Samantala, itinuro ng kanyang anak ang nalalaglag na nyebe, na nagpasaya sa kanilang mood. Pero ilang segundo lang, nalaman nilang ang nyebe pala ay isang avalanche na muli niyang naging sanhi. Dahil dito, literal na naging malamig ang kanilang mood. Nang sila ay kalahating mabaon sa yelo, walang anumang proteksyon mula sa lamig. Nagbabala ang system na magkakaroon siya ng status abnormality.
Dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura. Habang nanginginig, naisip niya kung gaano kahalaga ang realidad ng virtual reality dahil sa nararamdaman niyang lamig. Naisip niya na baka hindi na niya kayanin. Pero sumingit ang Kraken at sinabing ito ang hindi nakakayanin. Habang unti-unting nagiging asul dahil sa lamig. Hindi alintana ang kalagayan nito, masaya niyang sinabi. Nagagamitin niya itong panangga ulit. At sinabing gawin ito ng mas maayos sa susunod. Sa puntong yun, napansin niya ang pagbabago ng kulay nito. At tinanong kung bakit. Sumagot ito na dahil sa lamig na nararamdaman nito. Ngayon, naging seryoso siya at inisip ang tungkol sa status abnormalities. Habang nagpapas siya kung ano ang gagawin. Naghanap siya ng mga supply at nakakita lang ng manipis na mga sanga ng puno. Nagpasya siyang magsimula ng apoy gamit ang kanyang tulong. Matapos niyang mabasa ang 3 linyang buod ng paraan para mag-apoy. Alam niyang wala siyang ibang gamit para magsindi ng apoy. Pero umaasa siyang magagawa niya ito gamit ang skip skill. Sandaling nagsikap siya na mag-apoy at patuloy na ginamit ang skip skill. Unti-unting uminit ang paligid, at nagsimulang matuno ang yelo sa paligid nila. Kalaunan, ang mainit na hangin ay naging sobrang init. At mas maraming yelo ang natutunaw sa mas malaking lugar. Nagbigay ng babala ang sistema na ang kanyang ginagawa ay ikinagagalit ng pinuno ng Snow Mountain. Pero tila wala na siyang pakialam sa galit ng iba, dahil ang tanging gusto niya ay mag-apoy para labanan ang lamig. Sa wakas, nag-apoy ito, na ikinatuwa ng tinaguriang Kraken. Habang umiinit ang lugar sa paligid nila, tumingin siya sa natutunaw na yelo. Maging ang pinuno ng bundok ay nagulat na makita ang lupa ng mas maaga kaysa inaasahan. Ngayon, hinarap siya nito at sumigaw na itigil ang ginagawa. Ngunit hindi siya natinag sa sigaw. At iniisip pa niyang sana ay mas napaaga pa ang paggawa niya ng apoy. Habang ang lupa sa paligid ay nasusunog na, biglang itinuro ng Kraken ang pagbabago sa estilo ng lupain sa paligid nila. Dahil sa natutunaw na yelo. Hindi lang yon, sa kanyang pagkilos ng pagsisindi ng apoy, at paulit-ulit na paggamit ng skip skill, di sinasadyang nagising niya ang ilang bagong kasanayan. Kabilang dito ang fire ignition, na ngayon ay naging arson skill. Nalaman din niya ang tungkol sa pagbaha sa lower village. Nasanhi niya, na walang pakialam niyang binaliwala. Nagtaka siya kung bakit walang gitnang daan ang larong ito. Para sagutin ang tanong niya, ang cute niyang anak ay nagbigay ng paliwanag. Na siya mismo ang walang gitnang daan at laging gumagawa ng gulo. Maluwag niyang sinabi na mabuti na lang at walang nasaktan, sapat na yon. Samantala, sa Lower Mountain Village, nalulunod ang ibang manlalaro dahil sa baha. Sa kabilang banda, ang bida ay nag-iisip tungkol sa skip skill. Dahil kaya niyang lampasan ang maraming sitwasyon na hindi magawa ng normal na user. Nagpasya siyang gamitin ang kasanayang ito para sa staking. Humarap siya sa kanyang mga viewers at humiling ng feedback, likes, at subscriptions. Sa sandaling yun, biglang lumitaw muli ang parehong boss monster sa himpapawid. Sa halip na matakot, matapang niyang binuksan ang bunganga nito. At sinilip ang quest item sa loob. Naisip niyang siya na yon, dahil gamit ang skip skill niya. Ay di sinasadyang nakokontrol niya ang sitwasyon. Hinamon niya ang halimaw na gamitin ang dragon breath nito. Para lalong galitin ito, at nagbuga ito ng apoy. Pero nagawa pa rin niyang hawakan ang leeg nito gamit ang kanyang mga binti. Sinimulan niyang bugbugin ito ng husto, dahil baka mahulog siya mula sa ere dahil sa kalokohan ng halimaw. Habang binubugbog ito, patuloy niyang ginamit ang skip skill. Dahil dito, nakuha niya ang bagong kasanayang swift counter, na naging flame swift counter dahil sa paulit-ulit na aksyon. Sa patuloy niyang pagbubugbog, itinapon na siya ng halimaw pababa. Para salagin ito, inatake niya gamit ang bagong kasanayang flame swift counter. Habang nasa ere pa siya, matapos matagumpay na atakihin at saktan ang halimaw, magagamit na niya ang swift counter gamit ang mainit na palad. Sa wakas, sumakay siya sa halimaw, at nakita ng kanyang anak kung paano siya bumaba patungo sa lupa. Pagkatapos, nagkaroon siya ng cool na paglapag sa lupa. Habang tinatanong ang mga subscribers kung nagustuhan nila ang laban. At itinuro na madali lang ito. Tumawa siya ng mayabang, pero huminto nang makita niyang muli ang halimaw na tumayo. Kinomento niyang buhay pa ito dahil boss nga ito. Pero dapat patay na ito sa tamang anggulo ng kamera. Tinitigan niya ang inosenteng mukha ng halimaw.
At kinumpirmang ito ang dahilan kung bakit sila naroon. Sa wakas, sinunog niya ito gamit ang arson skill upang tapusin ang quest. Maya-maya, natunaw ang halimaw, at iniwan ito ang isang ice flower. Inakala niyang iyon ang quest item. At naiinis na inisip kung bakit pare-pareho ang mga laro. Habang iniisip kung aling daan ang tatahakin. Una, isinasaalang-alang niyang kunin ang lower path na may magandang anggulo. Pero nag-aalala siyang baka mainip ang viewer sa tipikal na ruta. Pagkatapos, naisip niya ang mas komportabling paraan para makabalik. Biglang dumating ang solusyon sa anyo ng skip skill. At agad niyang pinindot ang button. Sa huling skip na ito, bigla niyang nakita ang mga kabalyero sa harapan niya. Isa sa kanila ang may hawak ng ice flower. At iminungkahi kung paano alagaan ang susunod na misyon at mga item. Binanggit din nila ang tungkol sa paghahanap ng mga lihim ng mga item ng kaharian. Na siyang nagsimula ng panibagong paksa. Nabigla siya sa layunin nila. At sumigaw kung bakit hindi man lang nila sinabi na ito ay isang linked quest, pero hindi siya pinansin ng mga ito at umalis. Sa inis, napasigaw siya kung paano niya gagawin ang susunod na quest. Samantala, may isang tao sa ibang lugar na nanonood ng kanyang stream na mukhang kinakabahan. Isa itong rising streamer na may kagandahan at talino. Habang nanonood sa stream niya, iniisip niya kung mahusay ba siyang editor o magaling na player. Pinuri pa niya ito dahil nakuha na nito ang Kraken at ang Ice Demon bago pa man ang iba. Tumingin siya sa seryosong mukha ng number 1 ADC player. At nagplano siyang makipagkita sa kanya ng natural, dahil alam na niya ang kinaroroonan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta siya sa bayan na mukhang pagod. Dahil hindi niya magamit ang skip skills para paikliin ang distansya, na-frustrate din siya sa laro dahil hindi nito ipinaliwanag ang sistema. Nakalimutan niyang siya mismo ang nag-skip ng tutorial. Napansin niya ang mga tao sa labas ng baryo na mukhang galing sa labanan. Dahil sa pinagdaanan nilang baha, di nagtagal, nakita niyang nagtipon ng mga tao sa paligid ng isang bagay o tao. Lumapit siya at napansin niyang isang babae ang binibigyan ng regalo at pera ng lahat. Nagkunwari itong nagulat at ngumiti ng malaki, na parabang simpleng napadaan lang. Sabay pinuri ang mga tao kung paano siya natagpuan. Habang tinatanggap ang mga regalo at pera, nagpakumbaba pa ito at sinabing tatanggapin niya yun at ibabalik kalaunan. Ang babaeng ito ay si Sun Oh-kyung, isang bagong ADC player na mabilis sumisikat dahil sa galing at kagandahan niya. Dahil dito, nag-subscribe na rin siya sa kanya. Habang pinagmamasdan, napagtanto niya kung ano ang ginagawa nito. Namula ang mukha niya at umiwas ng tingin. Dahil siya ay nagpapakahirap para madagdagan ang viewers. Samantalang ang babae ay nakatayo lang at tumatanggap ng regalo ng walang kahirap-hirap. Pinaalala naman ng kanyang anak na Kraken, na siya ang nasa likod ng sunog at baha. Ngunit ang isipan niya ay abala sa kawalang hustisya mula sa mga viewers. Kaya nagpasya siyang magpatuloy sa quest para malibang sa sama ng loob. Pero hindi siya hinayaang umalis ng babae. Nilapitan siya nito at nagkunwaring masayang makita siya. Napansin nito ang lungkot sa mukha niya pero binaliwala at tinanong kung bakit hindi siya naglalaro bilang ADC. Dahil wala siyang dala-dalang pana. Medyo nautal siyang sinabi na nagtatrabaho siya para makamit ang achievement. Pero mabilis siyang siningit ng babae, sinabing kung hindi siya ADC. Dapat niyang ipakilala ang channel nito sa mga subscribers niya. Dahil baka hindi na sila interesado sa content niya ngayon. Sa galit, naintindihan niya ang intensyon nito kung bakit siya nilapitan. Samantala, walang hiya nitong iminungkahi ang isang collaboration. Pero hindi niya ito pinansin at dumiretso sa ibang direksyon dahil abala siya. Sa inis, nagpasya siyang i-unsubscribe ito kapag nagkaroon ng oras. Samantala, ang pagiging deadma niya at tahasang pagtanggi sa offer nito ay lalo pang ikinagalit ng babae. Galit na sinabi nito na kahit iniisip niyang magaling siya, makikita ng audience na siya ang makakahanap ng item, hindi siya. Pagkatapos, nag-log out ito. Nang makita niyang nawala ito, nagtataka siyang bakit lagi siyang hinahamon. Lalo na't sila naman ang gumagawa ng mali. Samantala, ang mga tagahanga ni Oh-kyung ay labis na na-frustrate nang mag-log out siya. Ngayon, siya ang sinisisi ng lahat, iniisip nilang may ginawa siyang masama. Bilang patunay, nalaman nila ang tungkol sa isang post ng babae, kung saan sinabi niyang magpapahinga siya dahil sa masamang ugali nito sa kanya.
Lahat ng tao ay tumingin sa kanya ng masama. Nagtatakda na siyang parusahan sa ginawa niya. Samantala, clueless siya sa galit ng mga tao at nagtataka kung naskip niya na naman ang isang bagay. Gayunpaman, handa siyang ipagtanggol ang sarili, kahit wala siyang armas. Ilan sa mga tagahanga ang sumugod sa kanya. Dahil sa napakalaking kasalanan niyang pag-offend kay Oh Kyung. Sinubukan niyang makipag-usap, ipinaliwanag niyang nagdahilan lang ito para magpahinga. At hindi siya dapat awayin. Habang ginagawa ito, ginamit niya ang arson skill para umatake. Sa puntong yun, in-update ng sistema ang arson skill niya. Sa igniting fire, na mas mainit kaysa dati. Bukod dito, nagkaroon din siya ng dissenting espada na parang itinapon lang sa kanya. Patuloy siyang hinahamon ng galit na fans na ibalik si Oh Kyung sa kanila. Ngunit ngayon, handa na rin siyang harapin sila dahil may armas na siya. Inatake niya sila gamit ang isang mabagsik na hampas, na may skill level na 99. Sa galing ng kanyang galaw, nagbago ang opinyon ng mga nanunood sa kanya. At nagpasya silang bigyan siya ng pagkakataon habang nasa stream. Dahil dito, tumakbo ang lahat ng kalaban palayo. Pagkatapos, napansin niya ang ilang kabalyero at nag-alala siyang baka siya'y arestuhin. Dahil sa kamakailang laban, na maaaring masira ang kanyang content. Sa halip, magalang siyang binati ng mga kabalyero at sinabi nilang hinahanap talaga siya. Na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Nagulat at masaya niyang inisip kung ano na ang nangyayari. Sa sandaling yun, may lumabas na opsyong, skip, na agad niyang pinindot. Bigla siyang napunta sa loob ng isang palasyo. Bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, nakita niya ang isang mataba at matako na hari. Na nakaupo sa malaking trono, pinasasalamatan siya sa pagsagip sa kanilang kaharian. Dagdag pa ng hari, nakuha niya ang ice flower matapos talunin ang ice dragon. Napatunay ng kanyang kakayahan bilang isang dakilang mandirigma. Upang makita ang reaksyon niya, hiningi ng hari na magsalita siya. Dahil ayaw nitong siya lang ang nagsasalita. Habang hindi napapansin ang nakakatakot na pakiramdam ng ating bida sa harap nito. Gayunpaman, natuwa ang ating manlalaro sa tanong ng hari. At agad niyang itinanong ang tungkol sa sibuyas na natanggap niya. Ngumiti ang hari at sinabing iyon ang puso ng mandirigma. Ayon sa hari, ang sibuyas ay kahawig ng puso ng isang mandirigma. Pareho sa hugis at sa simbolikong kahulugan. Kinakatawan nito ang pagsisikap ng mga naunang mandirigma. At ang mga layer nito ay sumisimbolo sa mga pagsubok na kadalasang pinagdaraanan ng mga bayani. Sa takot, inisip niya kung gaano kaabsurdo ang mahabang paliwanag na yon. Kaya't napagdesisyonan niyang i-skip ito. Pagkatapos, may dinalang ball sa kanyang harapan, na sinabing may gantimpala itong ginto. Ang simpleng pagbanggit ng ginto ay nagpatulo ng laway sa ating sakim na bida. At agad niyang tinanong kung gaano karami ang laman nito. Pero tuso ang hari, kaya itinuro niyang lagi siyang nasa lugar na binabaha kamakailan. Naalala niya ang mga baha at kinakabahang ipinaliwanag na nangyari yun habang tinatapos niya ang mga task. Dahil normal lang daw ang ganoong pinsala sa mga quest. Tumawa ang hari sa kanyang paliwanag, na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Agad niyang sinubukang buksan ang ball. Ngunit sinabi ng isang opisyal na kailangang kalkulahin ang pinsalang dulot ng mga baha. Dahil dito, iginigiit niya na suriin muna ang ginto. Ngunit ang opisyal ay nais ding magkalkula. Nagkaroon sila ng argumento, ngunit nang mag-skip siya, napagtanto niyang babasahin ng opisyal ang buong kontrata. Kaya agad niyang in-skip ito. Matapos ang na-skip na bahagi, natapos ng opisyal ang kalkulasyon. Napag-alamang ang natitirang pinsala ay ipapangalan sa kanya. Matapos kumpiskahin ang ball ng ginto, na ikinatawa ng hari at kanyang sinang-ayunan. Nagulat siya kung gaano kalaki ang utang niya, lalo na't kinumpiska na ang ball ng ginto. Matapos itong maayos, mapagbigay na sinabi ng hari, na hindi niya kailangang magbayad, dahil may mga hihilingin ito sa kanya sa hinaharap. Ngunit iginiit ng ating bida na magbabayad siya, habang dramatikong iwawagayway ang sibuyas. Itinuro niya na dapat itong mahalaga dahil ito ang puso ng bayani. Kaya't dapat nila itong panatilihin. Ngunit binaliwala ito ng hari at sinabing regalo yun, kaya dapat niyang itago. Pagkatapos, gaya ng inaasahan mula sa isang hari, itinapon siya palabas ng palasyo dahil tapos na ang usapan. Nagprotesta siya, pero sino ba ang makikinig sa isang karaniwang tao? Makaraan ang ilang sandali, natagpuan niya ang sarili niyang nakahandusay sa buhangin.
Ang daloy ng mga pangyayari ay lalo pang nagpagalit sa kanya tungkol sa laro. Nawala man lang genre ng alipin pero lubog siya sa utang. Na lalong nagpagalit sa kanya. Tiningnan niya ang sibuyas at galit na inihagis ito. Dahil ito lang ang nakuha niya matapos ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Habang itinatapon ng sibuyas, sarkastikong idineklara niya na ginagawa niya yon sa ngalan ng Skip Warrior. Ngunit pagkasabi niya ng skip, agad na nag-activate ang skill. Pagbagsak ng sibuyas sa lupa, bigla itong nag-transform sa isang espada. Tinukso siya ng sistema, sinabing ang sibuyas ay lumalaki dahil sa kanyang pagpuna. Sa madaling salita, tinanggap ng sibuyas ang kanyang kritisismo, at nagdesisyong maging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagiging espada. Tiningnan niya ang sistema, na nagsabing mabilis na lumalaki ang sibuyas. Sa inisip niya na kahit ano ay posibleng mangyari sa larong ito. Ngayon, ang simpleng sibuyas ay naging isang maalamat na sandata, na tinawag na Hero's Heart, na may walang hanggang tibay at ang kapangyarihan nito ay tumutugma sa kakayahan ng gumagamit. Ang downside ay maaari lang niya itong gamitin sa loob ng 1 minuto. Kinuha niya ang sandata at naisip kung gaano kasakit ang tama ng isang bagay na ganito. Sumingit ang anak niya at sinabi na kahit anong sandata ang gamitin, masama pa rin ang tamaan. Dahil dito, sinampal niya ang maliit na pugita sa ulo nito. Habang sinasabing kailangan niya itong turuan ng leksyon dahil sa palaging reklamo. Bukod pa rito, plano niyang gamitin ito para subukan ang sandata niya. Samantala, may sumingit na ibang tao at nag-alok ng tulong sa kanya. Ipinakilala ng tao ang sarili bilang isang walang pangalang kabalyero na nasa level 65. At nais makipagsabayan sa isang dakila tulad ni Wet Towel. Nagulat si Wet Towel nang makita ang isang level 65 na karakter na lumapit sa kanya. Dahil imposibleng maging simpleng tauhan lang ito, hinamon siya ng kabalyero sa isang laban gamit ang espada, na masaya niyang tinanggap kahit hindi niya alam kung bakit naroon ito. Parang kidlat ang bilis ng unang atake ng kabalyero, pero naharang niya ito gamit ang kanyang sibuyas na espada. Laking gulat niya nang makitang epektibo ang kontra-atake gamit ang sibuyas. Na tila kapaki-pakinabang ngayon, habang nakikipaglaban, napansin niya ang iba pang katangian ng espada. Gaya ng ganito, magandang epekto ng bawat tama, at matibay na hawakan. Higit sa lahat, mayroon itong walang hanggang tibay, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong gamitin ang skip skill sa laban. Ngayon, kaya niyang umatake ng buong lakas. Gayunpaman, kahit lumipas na ang 1 minuto, walang gasgas ang kabalyero. Samantalang siya, nagulat ng mapansing ang sibuyas na espada niya ay kailangan ng pahinga upang makabawi. Dahil lumagpas na ang 1 minuto, sumigaw siya sa inis, pakiramdam niya ay niloko siya ng larong ito. Samantala, ibinalik ng kabalyero ang espada nito sa lagayan at binigyan siya ng puna. Sinasabing kailangan niyang mag-ensayo sa mga batayang kasanayan, na lalo pang nagpababa ng tingin niya sa sarili kumpara sa naunang mandirigma. Labis itong ikinainis ng ating bida, lalo na't ginaganito siya ng isang pangalawang tauhan. Papalas na ang kabalyero, habang binibigyan siya ng impormasyon tungkol sa susunod na boss, na matatagpuan sa kakaibang latian. Pinuri rin ito ang naunang mandirigma at mukhang naging alagad siya ng dating bayani. Bago tuluyang umalis, nagrereklamo ito tungkol sa ramen at sabaw. Pero iniisip niya na walang paraan na kaya ng ating bida na talunin ang mga paparating na boss. Biglang napaluhod ang kabalyero at nagsimulang umubo ng dugo. Dahil, sa totoo lang, napuno na ang ating bida sa insulto nito at binigyan siya ng internal injury. Nang tumalikod siya, galit na galit ang ating bida. Nagngangalit at nagmumura dahil sa kayabangan ng kabalyero. Ito ang kwento ng ating bida na nadagdagan pa ang depresyon matapos umalis ang kabalyero. Pagkatapos, naisip niya ang mga kaguluhang kailangan niyang ayusin. Sa ganitong sitwasyon, natatakot din siyang mawala ng mas maraming subscribers. Naisip niya ang lahat ng troll comments na matatanggap niya, dahil sa nakakahiya niyang pagkatalo sa mga kabalyero. Habang iniisip ang impormasyon mula sa kabalyero, napagtanto niyang mahalagang tauhan ito sa kwento. Napag-isip-isip niyang nangangailangan ng bagong mandirigma ang hari. Nasa madaling salita, nangangahulog ang alipin. Bukod dito, wala siyang masyadong gamit maliban sa sibuyas na espada, na parang wala namang silbi. Sa madaling salita,
Kahit anong anggulo niya tingnan, tiyak na matatalo siya. Biglang sumingit ang Kraken, sinasabing hindi naman mahalaga kung matalo paminsan-minsan. Na lalong ikinainit ng ulo ng ating bida. Pero, binitiwan na lang niya ang usapan, dahil wala rin naman siyang magagawa sa mga bagay na wala siyang kontrol. Pagkatapos, iminungkahi ng Kraken na pumunta sila sa kakaibang latian, ayon sa suhestyon ng kabalyero. Bigla na lang lumitaw ang isang skip button, parang masamang pangitain. Hindi niya maintindihan ang diskarte ng laro sa pagpapakita ng button na ito nang walang dahilan. Galit na galit siya at pinindot ito ng buong inis. Bilang resulta, nagbago ang kanilang lokasyon, at napunta sila sa harap ng isang mabahong bukirin. Sinabi ng sistema niya na dahil sa epekto ng skip skill, natapos na ang kanyang move quest. Na naging dahilan ng paglipat nila sa kakaibang latian. Sa isang saglit, napaisip siya tungkol sa balitang ito, at sumigaw habang nakatingin sa palayan sa harap niya. Dahil dapat nasa latian sila dahil sa move quest. Itinuro ng Kraken na ang bukirin ay parang latian. Sumigaw ito sa kanya na puro basa lang ang paligid, kaya't parang latian na rin ito. Gayunpaman, nang ituro ng Kraken na ang tubig dito ay parang malagkit. Tumigil siya sa pagrereklamo para makinig. Sa wakas, napagtanto nilang ito nga ay isang latian. Biglang hinayla ng kung anong bagay ang maliit na Kraken sa latian. Kaya't agad niya itong hinatak pabalik. Kahit sa sitwasyong ito, nagbiro ang ating bida kung ano ang mangyayari. Kung puputulin niya ang isa sa mga gal-amin nito at tatubo ulit. Nagkomento ang Kraken, puno ng takot at galit, na wala siyang saysay na magbiro dahil hindi siya butiki. Wala na siyang magawa kundi gamitin ang skip skill. Pagkatapos, ang Kraken ay nasa arena, na sinundan ng isang malaking palaka. Inisip niya na ito na marahil ang boss monster. Kasabay ng kanyang paulit-ulit na aksyon, nakuha niya ang isang skill na tinatawag na fishing skill. Nakuha rin niya ang achievement na nahuli niya ang boss monster sa unang subok niya sa pangingisda. Tuwang-tuwa siya sa achievement na ito at ngumiti ng mayabang. Pagkatapos, nagdesisyon ang palaka na maligo ang ating bida ng acid, na muntik niyang maiwasan. Nang makilala niya ang acid, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang durability attribute ng sibuyas. Na mas lalong walang silbi, parang kalahating lutong pagkain. Pagkatapos gumamit ng skip skill, handa na siyang tamaan ang boss monster. Gamit ang sibuyas sa isang kamay at ang pugita sa kabila. Tingnan natin kung paano magre-react ang mga viewers niya sa kanya sa stream. Karamihan sa kanila ay trolley siya dahil gamit ang pagkain sa laban, parang ginagawa niyang sopas ang pugita. May mga nagtataka kung nasaan ang kanyang strategy. Tinawag pa siyang pinakamalupit na chef. At huwag kalimutan ang hari na mukhang kamote. Samantala, ang ating baguhang chef na bayani ay nagplano na gawing soda ang boss monster. Pagkatapos, papaluin niya ito para mapataas ang views niya. Biglang kumurap ang mga mata niya dahil nahulog ang acid sa mukha niya. Nagmumura siya dahil sa dumi ng laway. At ngayon, ang isip niya ay puro tungkol sa kung ano ang magugustuhan ng mga viewers niya o hindi. At alam niyang hindi nila magugustuhan ang pangyayaring ito. Pagkatapos, tiningnan niya ang palaka at nagtataka kung bakit nagiging pula ang katawan nito. Samantala, ang matapang na amoy ng sibuyas ay bumasag laban sa kanya. Na nagpasik sa galit ng palaka. Kaya't papasok ito sa ikalawang phase. Pero ang ating player ay hindi pa rin natitinag sa bagong banta. At patuloy na tinatamaan ang palaka gamit ang sariling pinalakas na galit. Nasa wakas ay nagpabagsak dito. Ngayon, tumayo siya roon, may bitbit na sibuyas na espada sa isang kamay. At nakalubog sa kaluwalhatian parang isang pinababayaan na pusa o wet towel. Sinabi ng sistema niya na makakakuha siya ng 2 reward card. Bilang gantimpala sa pagkatalo ng gising na boss monster na palaka gamit ang sibuyas na espada. Pagkatapos, nakuha niya ang isang mahabang listahan ng impormasyon na lalo pang nagpasama ng kanyang loob. Sumigaw siya tungkol sa kung paano hindi siya binigyan ng 3 linya ng buod. Pakiramdam niya ay nakikinig ang laro sa kanyang mga reklamo. At bigla niyang natanggap ang 3 linyang buod ng impormasyon. Ang buod ay kailangan niyang tuklasin ang mga lihim ng kaharian. Kung nais niyang maging bayani matapos talunin ang nakatagong boss. Hindi lang ito, nakakuha rin siya ng bagong skill, na nagbibigay sa kanya ng 3 linyang buod ng kahit anong impormasyon.
Tinutuklas ng bagong impormasyong ito ang kanyang kalituhan. Dahil hindi niya alam na kayang gawin ito ng laro. Pagkatapos, isang matinding liwanag ang bumagsak sa kanya. Kasama ang impormasyon na ang kanyang level restrictions ay tinanggal. Dahil dito, umabot siya sa level 30. Ang ating bida, na halos magpakita ng grand gesture habang binabasa ang unang mga tagubilin, ay tumigil upang obserbahan ang kilos ng laro habang ginagawa nito ang gusto nitong mangyari. Bukod pa rito, hindi niya gusto ang level na mayroon siya. Puno ng inis, sinabi ng Kraken na siya ay sakim. Dahil hindi siya kontento sa level 30 sa mga bagay na nagawa niya. Sinubukan niyang ipaliwanag kung gaano kahirap ang bawat laban na hinarap niya. Dahil kailangan niyang makakuha ng mas maraming karanasan kaysa sa ibang player dahil sa kanyang trabaho. Kaya't maganda ang performance, pero hindi siya kontento sa level na ito. Dahil dito, tinanong siya ng Kraken tungkol sa koneksyon ng level at ang magandang performance niya. Sumagot siya ng may pagkadismaya. Sinabing nasasaktan ng kanyang pride sa pagkakaroon ng mababang level, na lalo pang inis sa maliit na pugita sa mga kalokohan ng kanyang ama. Bigla siyang tumigil nang maramdaman niyang umaakyat ang lupa. Sinabi ng sistema niya na sila ay pupunta na sa nakatagong dungeon. Dahil ang nakatagong lokasyon ng latian ay nalinis na, tumingin siya sa bukirin sa harap niya, na hindi pa rin nagbago. Sa pakiramdam niyang may déjà vu, nakuha niyang muli ang skip button. Na hindi pa rin niya nauunawaan ang layunin. Ngunit hindi na siya tumutol sa pagpindot nito, kahit na nagngangalit. Pagkapindot niya, dumating ang mga taga-bayan upang sumaludo sa kanya bilang bagong alipin ng kaharian. Pasensya, bayani, sumigaw sila, pinupuri siya sa pagkatalo ng Palaka, na nakatulong sa kanila upang mabawi ang kanilang lupain. Nagsiyuko sila bilang tanda ng pasasalamat, habang ang sistema ay nagsabi sa kanya na maaari niyang makuha ang pabor nila dahil sa kabutihang ginawa niya. Dahil dito, naging medyo mayabang ang ating bida, na sadyang tinangkang itakwil ang kanilang pasasalamat sa simula. Pagkatapos ay sinabi niyang pupunta siya sa kanila upang humingi ng pabor. Dahil hindi niya kayang tanggihan ang kanilang sinseridad. Nang maunawaan nila ang kanyang tunay na layunin, nagbulungan ang mga taga-bayan tungkol sa kung paano siya balak gamitin sa hinaharap. Ngunit nakikinig lang ang ating player sa kanila, kaya't nag-apologize sila sa kanilang tagapagligtas. Tinanggihan ng ating bida ang kanilang mga paghingi ng tawad at tinanong sila kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang tanong na ito ay nag-iwan sa kanila ng walang masabi. Kasabay nito, ipinakita ng sistema ang skip button. At mariing pinindot niya ito ulit dahil hindi niya kayang pigilan. Pagkapindot niya nito, nag-iisa na naman silang lahat. Nagtataka siya kung bakit umalis ang mga taga-bayan nang hindi nagsabi ng kahit ano. Habang iniisip ito, may biglang umatake mula sa likod, na muntik niyang maiwasan bago siya maging kalat. Isang matabang gun na mukhang galit na galit. At tinawag ang ating bayani na amoy sibuyas, na parang tama lang. Pagmasdan ang kilos ng bagong kontrabidang ito, napagpasyahan ng ating expert player na siya ay isang mercenary NPC. Galit na galit ang mercenary. Dahil 10 taon na niyang tinatangkaing huliin ang boss monster. At sinira ng ating player ang kanyang pagsusumikap. Habang nag-iinsultuhan sila, nagmumurahan. Ang mercenary ay umatake sa ating bayani, na iniiwasan ang bawat galaw nito. Ginamit ni Duji ang skip skill upang mag-recharge ang sibuyas. Ngunit may natitirang 20 segundo pa bago ito ganap na mag-recharge, na nagpasama ng loob ng player sa walang silbing sibuyas. Muling umatake ang mercenary, habang tinutokso siya kung gaano siya walang silbi at wala pang tamang armas. Pati na rin sinabi niyang tinalo niya ang Palaka dahil lang sa swerte. Pero dito na ito magtatapos. Pati sinabi niyang walang sino man ang maliligtas matapos matamaan ang kanyang saliva skill. Na ikinatawa ng ating bayani, nang makita niyang papunta na ang kalaban niyang may armas. Hinarang niya ito gamit ang kanyang fur-ework slap. Nakita ito ng kontrabida at ngumiti ng masama, habang na-realize niyang sa wakas, may skill na ang ating bayani. Nag-transform siya sa kanyang enhanced form at nagmukhang isang flashy na wrestler. Sinabi ng kontrabida na ipapakita niya kay Hero ang tunay niyang kapangyarihan. Bilang ika-213 na leader ng kanyang guild, pinagtawanan nito ng ating bayani, na nililibak ang katotohanang siya pa ang pinakamababa sa guild nila.
Inihanda niya ang Enhanced Arsenal skill at binabansagan ang pangalan ng kontrabida. Nag-init lalo ang galit ng mercenary, na nagsabing hindi siya bibigyan ng pagkakataon. Ngunit determinado ang ating bayani na sunugin siya gamit ang skill niya. Ngunit bigla siyang tinamaan ng malas. Dahil pagdampi ng katawan niya sa kalaban, walang nangyari. Nalaman na wala siyang sapat na mana para magamit ang skill niya. Ngayon, dumaan na siya sa huling opsyon, na makipaglaban gamit ang inampun niyang anak. Ngunit ayaw ng anak na makipaglaban dahil sa galit nito sa malambot na bagay. Bago pa makapatay ang mercenary ng isang suntok, o kailangan niyang gamitin ang maliit na pugita para makipaglaban, nagdesisyon ang sibuyas na espada na maging kapaki-pakinabang at pinigilan ang atake ng kalaban. Lalo itong ikinagalit ng kanyang kalaban, kaya't mas pinalakas ang atake. Nagtakbo ang ating bida ng may halakhak, na iniisip na kung ito na ang leader na ika-213. Madali lang siyang matatalo bilang number 1 na veteran streamer. Pagkatapos, isang hiwa ng espada, nahati ang matabang katawan ng mercenary. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng galit mula sa mga player na sobrang obsessed sa Jetta. Dahil napatay niya ang kanilang leader na ika-213. Hindi lang yun, nakamit niya ang isang tunay na kakaibang achievement, na magdudulot ng galit mula sa lahat ng tao sa laro. Nagmumukhang froze ang grand posture niya pagkatapos marinig ito. Sumigaw siya kung paano pwedeng maging ganito kabata ang sistema para mag-inis sa kanya. Kung ang rival niyang anak na si Oh Kyung ay sapat na para gawin yun. Sinabi ng pugita na siya ang kakaibang nilalang. Pumunta siya sa mga bagay na nakuha niya pagkatapos talunin ang mercenary. Isang bagay na mukhang squashy at tinatanggihan ng cute na pugita malapit sa isang bato. Sumagot si Duji na ayaw din ito ang sibuyas. Pagkatapos, binasa niya ang impormasyon na nakalagay sa sistema tungkol dito. Ang bagay na ito ay tinatawag na very sticky saliva. Isang uri ng malakas na lason na sumisira sa mga bagay na tinatamaan nito. Pagkatapos malaman ito, nagkaroon ng masamang ekspresyon ang ating MC sa mukha. Habang iniisip na ibebenta ito para bayaran ang kanyang utang. Ang eksena ay lumipat sa streaming ni anak Oh Kyung, na nakikipaglaban sa maraming unggoy na magre-respawn sa partikular na lokasyong ito. Pinili ng matalinong batang babae ang perpektong lokasyon para manghuli ng mga monster upang mag-level up. Nagtayo siya ng trap upang patumbahin ang monster at humarap sa mga kasama nito. Pinatay silang lahat gamit ang auto hunt. Matapos tapusin ang kanyang gawain, nagpapakita siyang pagod. Dahil matagal siyang nakatayo sa parehong lugar. Bilang resulta, umabot na siya sa level 150, na nakapag-level up ng 2 beses sa nakaraang 10 oras. Sa kabilang banda, habang nanunood siya ng stream ni Oh Kyung, medyo nainis ang ating bida dahil sa nahanap niyang cheating spot at ginawa pa itong content. Desidido siyang i-unfollow siya. Pero nang makita niya ang cute niyang post, nagsimula siyang maglaway. Kaya binago niya ang isip niya tungkol sa pag-unsubscribe sa kanya. Nakita ito ng kanyang anak at nagprotesta kung bakit siya naglalaway sa kanya. Kaysa maghanap ng bibili ng very sticky saliva. Sabi niya, wala raw gustong bumili, kahit sa auction. Naiinis, nagdesisyon siyang ibigay ito sa hari para mabawasan ang utang niya. Nagustuhan din ng maliit na pugita ang ideya at nagsabi na mukhang may magagandang plano na siya. Habang hinihimas ang pisngi ng pugita, sinabi niyang panahon na para tingnan ang stats niya. Tinanong ni Kraken kung magpaparaise siya ng strength stats bilang melee character. Ipinaliwanag niya sa anak ang mga stats sa laro. Karaniwang nakatutok sa strength para sa physical warriors at intelligence para sa mages. Mayroon ding stats tulad ng agility, speed, at durability, at iba pa. Sa kabuuan, ang mga gamer ay mas nakatutok sa pagpapataas ng 2 uri ng stats. Kahit sa virtual na laro, habang binubuo ang kanilang character. Ngunit ang kakaibang lalaking ito ay pinili ang wisdom niya. Dahil dito, ibinato niya lahat ng stat points niya para tumaas ang wisdom niya ng mataas. Pagkatapos, tumaas din ang mana niya sa 25,000 points. Nakita ito ni Kraken at hindi natuwa dahil ginamit lahat ng puntos niya para sa mana. Na hindi naman siya magiging number 1 dahil dito. Habang inuulit ang parehong linya ng 2 beses, medyo tawa siya. Habang umaasa sa crazy na reaksyon ng kanyang mga fans. Idinagdag niya na ang laro na ito ay tungkol sa skill,
at hindi siya makakakuha ng skill sa pamamagitan ng strength points. Dahil sa walang silbing armas na sibuyas, at kaya niyang mag-cheat gamit ang MCT points. Bukod pa dito, makakatulong ang mabilis na konsepto na ito para itaas ang kanyang mana points, na magiging kapaki-pakinabang sa paggamit ng high-level skill sa laban. Habang tumatawa, masaya siya na magpapagalit ng aggro. Habang iniiwasan si Okyang matapos makuha ang titulo ng All-Wisdom Warrior. Habang binabato ang bato sa kamay, nananabik siya kung paano niya ipapakita ang lakas niya. Bilang All-Wisdom Warrior habang nakikipaglaban sa isang lalaking magtangka sa kanya. Tulad ng matabang mercenary na yon. Naisip niya kung may magtangka pa bang makipaglaban. Habang nakatingin siya, tinanong siya ni Kraken na itigil na ang paglalaro sa bato. Ngumisi siya at sinuri kung may silbi ang bato. Pero isa lang pala itong regular na tuyong bato. Nalaman nito, sinabi niyang nilalaro lang niya ito dahil sa matibay na hawak nito. At saka mabilis na inihagis, na ikinatuwa ni Kraken. Tinanong nito kung ano ang susunod nilang destinasyon. Tumingin siya sa paligid at nagsalita ng malakas na karaniwan daw ay ipinapakita ng laro sa kanya. Ang skip button sa ganitong sitwasyon, pero ngayon hindi niya alam ang dahilan sa likod ng piraso. Pagkasabi ng skip, na-activate ang kanyang skill. Sa mga sumunod na sandali, ang tuyong batong inihagis niya sa tubig ay tumagos mula sa loob. Tuklasin na ito ay isang buto at hindi bato. Nakita ang malalaking lumalaking halaman sa harap niya. At tinanong kung paano naging beanstalk mula sa kwento ni Jack ang bato. Pagkatapos makita na mas makapal sa loob ang halaman. Komento ni Kraken na baka nakita niya na ito dati. Lumapit sila dito at tinignan ang loob, na parang isang malalim na balon. Sinabi pa niya na parang isang beanstalk na lumalaki pababa. Sa sumunod na sandali, tumalon siya papasok na may saya sa mukha. Dahil ito ay sumasalamin sa kanyang estado bilang isang tunay na gamer. Pero, pagkatapos ng ilang sandali, napalitan ng saya ng mukha niya ng labis na pagkabagot. Nang mapagtanto niyang ito pala ay isang malaking beanstalk na lumalaki pababa. Para iligtas siya, ang anak niya ay humawak sa kanya. At pinapayuhan siyang magtiwala na malapit na nilang marating ang ilalim. Gayunpaman, pagkatapos ng 30 minuto, ay nananatili pa silang nakalutang. At patuloy niyang pinipilit na malapit na silang makarating sa lupa. Pagkatapos ng isang oras, ang mga tentacles ni Kraken ay nang-alay habang hawak ang ating bida. At naiinis siya dahil hindi niya magamit ang skip skill. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali, nakarating sila sa lupa ng payapa. Dahil sa maliit nilang pugita na ngayon ay mukhang isang nalentang lobo. Dahil dito, sinubukan niyang aliwin ito, na dapat ay magtiwala sa kanya. Na ikinainis ng maliit na pugita. Sa puntong ito, nakuha niya ang achievement ng pagkakita sa nakatagong dungeon bago ang iba. Makakakuha siya ng reward pagkatapos tapusin ang task. Na may mapang-akit na ekspresyon, naglakad siya bilang All-Wisdom Warrior. Ngunit bago siya makapasok, isa sa mga malaking estatwa ng bato ang nagsimulang umatake sa kanya. Pero nananatiling kalmado ang ating bida sa pag-ataking ito dahil nagsisimula na siyang mag-stream. At umaasa siyang makakuha ng atensyon mula sa bagong face ng laro mula sa mga viewers niya. Iniiwasan niya ang bawat atake habang gumaganti gamit ang Furrywork Slaps, na maaari na niyang gamitin ng 2 beses ngayon. Matapos talunin ang estatwa, sumigaw siya kung paano ito ang lakas ng All-Wisdom Warrior, na nagpapataas ng mana points niya. Sa susunod na sandali, nakaramdam siya ng kaunting hiya dahil kausap niya lang ang sarili. Tinanong siya ni Kraken kung bakit siya nagsasalita sa sarili. Bukod sa paraan niya ng pag-alam sa darating na status attack, nahiya siyang magsalita at nag-isip muna bago ipaliwanag na dahil may estatwang hindi tumutugma sa isa. Kaya madali para sa kanya bilang streamer na malaman na ito ay isang monster. Pero ang totoo, mukhang madali lang ito, kabaligtaran ang inaasahan niya. Ngunit sa susunod na sandali, nakita niya ang isa pang nilalang sa loob ng dungeon. Na mukhang isang multo ng isang dating manlalaro ng wrestling. Ang lalaking ito na nakasuot ng kakaibang costume ay nagsabi na nakakahiya. Na ang ating bida ay nasa isang lugar na tinatawag na Adventurer's Grave. Habang papalapit ang estatwang bato ng galit, nagdesisyon siyang magmukhang cool at walang takot. At sinabing ang tanging kahihiyan ay ang costume ng estatwang bato. Pagkatapos tumalon ng mataas sa hangin at parang tatamaan na siya ng estatwa.
Ngunit iniiwasan niya ito ng eksakto sa tamang oras. Pagkatapos niyang makita ang flat niyang mukha mula sa pagkahulog sa lupa, napagpasyahan niyang ang katawan niya ay kailangang matibay. Para maiwasan ang pinsala, matalino ang estatwa at dumpslide papunta sa kanya. Tumatakbo siya palayo mula sa kalaban habang ang pugita ay nagrereklamo sa kanya na tumatakbo lang. At hindi gumagawa ng kahit ano. Sa huling sandali, nang malapit na siyang tamaan ng bato ng multo. Na iniiwasan niya ito, kaya ang multo ay tumama sa pader. Upang alamin ang intensyon niya, binanggit ng kanyang anak na huwag gamitin ito bilang shield. Pinaliwanag niya na iniiwasan niya ang atake upang obserbahan ang taktika ng estatwa. Bukod pa dito, wala siyang sapat na puntos para makipaglaban sa kanya. Dahil dito, nakuha niya ang titulo ng The Weak mula sa anak. Na nag-udyok din sa kanya na makipaglaban dahil ayaw nitong matamaan ng multo. Sa susunod na sandali, may malaking ngiti sa mukha ng ating bida. Na parang may plano siya ngunit hindi sigurado sa kalkulasyon tungkol dito. Ngunit alam niyang may isang bagay siyang magagawa, gamitin ang kanyang bilis. Dahil dito, ginamit niya ang skip skill para maunahan ang estatwang bato. Na nagresulta sa pagtama sa mahalagang bahagi ng bato ng multo. Pagkatapos, pinuri siya ng sistema para sa paggamit ng skill. Na hindi niya pinansin na basahin ang description. Nabigla sila nang makita nilang gumana ito pabor sa kanya. Bukod dito, nakakuha pa siya ng isa pang kakaibang achievement. Sa kabilang bahagi, ang status ay handa na namang umatake sa kanya. Upang obserbahan ang mga galaw nito, ginamit niya ang parehong skip at firework slap sunod-sunod. Upang makuha ang mas malaking epekto, nakita ang epekto ng kombinasyon ng dalawang skills. Gumamit siya ng skip skill ng ilang beses. Gayunpaman, ang bato ng multo ay parang isang masochist, na tila nasisiyahan sa mga atake mula sa ating bida. Pakiramdam niya ay magaan ang katawan pagkatapos tamaan ng maraming beses. Dahil nakita niya ito na parang may katulad na nangyari na matagal na. Sa sandaling yon, kumalabit siya gamit ang dalawang kamay. Na nagpasiklab ng kaba sa ating player dahil ganito rin ang sinabi ng knight. Naisip niya kung may backstory tungkol sa skill nito. Pati na rin, sinabi niyang hindi naman ganoon kalakas ang estatwang bato. Na nagdulot ng protesta kay Kraken. Na nagsabing papatayin siya ng lakas ng estatwa. Hindi pinansin ng ating bida ang alalahanin ng anak, at tumapak sa lupa. At ipinahayag ang kanyang kuryosidad tungkol sa hidden job. Habang tinatamaan ito ng mga kamao, tinanong siya ng adventurer kung may hidden class job siya. Sabi niya, inisip niyang patay na ang trend na yon. Pero ngayon ay tapusin niya ang legacy ng hidden job kasama siya. Habang ipinapakita ang malaking espada na kasing laki ng katawan niya. Habang kinuha ang sibuyas mula sa kanyang bulsa, final na niyang ipinahayag na gagamitin niya ang isipan niya. Matapos ma-corner ng nakakainis na estatwang ito, ang kalaban ay tumatakbo patungo sa kanya. Habang hinahamon siyang ilagay ang lahat sa laban, ginamit niya ang skip skill at iniiwasan ang atake. At sa susunod na sandali ay iniiwasan ang atake ng kalaban gamit ang sibuyas na espada. Dahil dito, pinaalalahanan niya ang kalaban na mag-ingat sa bawat hakbang. Ngunit ang estatwang bato ay naguguluhan sa nakikita sa ating hero. Samantala, iniisip ni Duji na kahit level 50 na siya, ibang-iba ang kalaban. Hindi lang yun, napansin na niya ang pattern ng laban ng kalaban. Kaya sigurado na siya sa kasanayan niya ngayon. Dahil dito, ginamit niya ang arsenal skill sa espada at sinubukang atakihin ito. Nakita niyang umatake siya ng ganito, may mapagmalaking ekspresyon ang kalaban. Dahil inaasahan niya ang ganitong reaksyon mula sa bagong kandidatong bayani. Dahil dito, ginamit ng ghost ang malaking espada niya upang atakihin ang ating bida ng buong lakas. Na tinutugon naman ang ating bida gamit ang mga skip. Pinuri siya ng estatwa, sinabing naging mas mabilis at mas matalim siya dahil sa skip skill niya. Pagkatapos, nagkaroon ng malaking salpukan sa pagitan nila, ngunit walang nakalamang. Gayunpaman, may naiisip ang ating bayani kaya ginamit niya ang wild swing para sa 4 na sunod-sunod na slash. Ito ang level 99 na teknik kung saan ginamit niya ang buong lakas niya. Dahil dito, sa labis na pagkabigla ng estatwang bato mismo, nahati ito sa maraming piraso. Pagkatapos, inangkin niya na ito ang lakas niya bilang all-wisdom warrior. Na nagbigay ng papuri mula sa kanyang anak kung gaano siya kakul.
Tumingin siya sa kanyang audience at sinabi na dahil sa bagong skill niya, mangyayari na niyang magamit ang wild swing ng 4 na beses ngayon, kumpara sa dati. May kakaibang tawa, inirekomenda niya sa kanyang audience na talunin ang mga bosses tulad ng ginagawa niya. Habang inobserbahan ang mga pattern ng kanilang laban at ginagamit ang skill ayon dito. Idinagdag niya na gagawa siya ng higit pang content tungkol sa tinatawag na All Wisdom Warrior sa hinaharap at hinikayat ang audience na mag-like at mag-subscribe. Ngunit bago siya makapagsalita pa, pinutol siya ng sistema. Ipinaalam sa kanya na may mga hindi kilalang stacks na naipon. At nakakuha din siya ng 1 point para sa hero talent matapos makumpleto ang quest ng Adventurer's Grave. Pagtingin niya sa kanyang screen, napagpasyahan niyang may kinalaman ang point system na ito sa mga kailangan niya para maging bayani. Bigla siyang nagulat nang marinig niyang may nagsalita na sumasang-ayon sa kanya. Idinagdag ng boses na ito ang paraan upang subukan siya upang maging isang bayani. Ito ang parehong chismosong matandang lalaki na lumabas mula sa bato, marahil. Nagsimula siyang tumawa habang nagsisimula ang rant niya tungkol kung paano niya nakita ang hero talent kay Duji nang pakinggan ang kwento nito sa loob ng 2 araw. Bukod dito, binanggit din niya ang mga matagumpay na quests niya. Pagkatapos, nagsimula siyang magreklamo ng malakas tungkol sa hindi paglabas mula sa bato. Sa kabilang banda, natakot sila nang makita ang matandang lalaki roon. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang matandang lalaki mula sa mga durog na bato at nagsimula na namang magbubbles. Tungkol sa kung gaano kagaling si Duji at ang kanyang ambisyon at kung paano niya nakuha ang mga ito. Sa may inis na ekspresyon, naiisip niya kung paano hindi niya magamit ang kanyang 3-line summary skill sa NPC na ito. Kaya wala siyang magawa kundi i-skip ito. Pagkatapos mag-skip, patuloy na magbubbles ang matandang lalaki. Tungkol sa impormasyon ukol sa Adventurer's Grave at mga insidente tungkol sa isang mandirigma. Nag-skip ulit siya, at pagkatapos ng ilang skips, patuloy pa rin ang matandang lalaki sa pag-chat-chat na ganito ng 77 oras. Nang makita ito, nagpapasalamat ang maliit na pugita sa skill ng kanyang tatay. Naguguluhan siya nang malaman na 77 oras na pala. Ibig sabihin, tapos na ang usapan. Ngayon, bilang gantimpala, nagbigay ang sistema ng 3-line summary ng pag-rant ng matandang lalaki. Kung saan ipinaalam sa kanya na ang quest ng Adventurer's Grave ay para subukan siya bilang bayani. At kung mab-igo siya, madidelete ang kanyang account ng 1 taon. Nang basahin ito, naguguluhan siya at nagtataka kung kailan sinabi ng matandang lalaki ang mga bagay na ito sa loob ng 77 oras. Sa kabilang panig, tinanong ng matandang lalaki kung gusto niyang tanggapin ang request o hindi. Ngayon ulit, wala siyang ideya kung tungkol saan ang quest na ito. Gayunpaman, nagdesisyon siyang tanggapin ito dahil hindi naman siya umaasa na magiging iba ito sa ibang mga quests. Bukod dito, makakagawa pa siya ng video content para sa contest na ito. Matapos tanggapin ito, ipinaalam ng matandang lalaki na ang lugar na ito ay maaaring maglipat-lipat. Kaya maaaring hindi niya ito matagpuan dito sa susunod. Mas mabuti kung titingnan niya ang inventory niya upang magkaroon ng item para mahanap ang lugar na ito. Maaaring tinutukoy niya ang seed na hawak niya dati. Sa huli, deadpan niyang sinabi na kahit nasa loob ng estatwang bato ang matandang lalaki. Hindi siya ang tinalo kundi ang estatwa mismo, at umalis siya habang sinasabi na tapusin agad ang quest. Matapos siyang umalis, huminga ng maluwag ang ating mainit na bayani upang makawala sa pakikipag-usap ng matandang lalaki. Tinanong siya ni Kraken kung bakit tinanggap ang request kahit na kinaiinisan niya ang matandang lalaki. Sumagot siya na dahil ang container niya ay mas malaki at limitado ang mga item bilang Skip Warrior, kaya wala siyang choice kundi talunin ang mga bosses upang mag-level up. Na ikinamangha ni Kraken, may inis na ekspresyon, nagdesisyon siyang hindi maging sobrang seryoso upang hindi mabagot ang mga viewers. Bukod dito, kailangan niyang i-edit ang mga chismis ng matandang lalaki. Sa susunod na sandali, nakita nila ang portal na bumukas sa harap nila para sa susunod na lokasyon. Bago pa man sila makapasok, napansin nilang umuulan ng mga durog na bato sa kanila. Malapit nang gumuho ang dungeon. Sa takot na ekspresyon, naisip niya na ito ang dahilan kung bakit umalis agad ang matandang lolo. Kaya tumakbo siya patungo sa portal, determinado na magbigay ng aral sa matanda sa susunod na pagkakataon.
Samantala, sa ibabaw ng Adventure Grave, tumatakbo ang lahat dahil malapit nang gumuho ang lupa. Sa mga asul na nilalang, may isang blondie na mukhang isa pang manlalaro. Bumulong siya tungkol sa hindi inaasahang baha at landslide sa iba't ibang lugar ng laro. Ngayon ay nakakaranas siya ng lindol at sinkhole. Ang nickname niya ay Investigator na may level 150 item. Bukod dito, isa siyang walang trabaho na may job level na 10. Hindi tulad ng ating pangunahing karakter, lubos na nabasa ng side character na ito ang lahat tungkol sa laro. Ngunit nagulat pa rin siya nang makita ang insidente sa harap niya dahil wala pa siyang nakitang ganito dati. Tapat sa kanyang nickname, napagpasyahan niyang tiyak na may lihim sa likod ng mga natural disaster na insidenteng ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nanginginig siya sa takot at nagdesisyon na basahin muli ang narrative bago magpatuloy. Samantala, ang ating bayani at ang kanyang cute na ampon ay nakarating na sa susunod na lokasyon. Naglabas ng buntong hininga, ipinaabot niya ang pasasalamat na kahit muntik ng mamatay, hindi pa rin sila nakakaranas ng mga natural na kalamidad na magpapalaki ng kanyang utang. Upang pakinggan ang kanyang mga saloobin, pinutol siya ng sistema bilang kanyang tipikal na kalaban at ipinaalam sa kanya kung paano ang kalapit na nayon ay nakakaranas ng lindol at sinkhole dahil sa pagguho ng dungeon. Hindi lang yun, siya rin ang dahilan ng mga natural na kalamidad sa buong paligid. Nakakuha siya ng isa pang titulo bilang Natural Disaster Master na nagpapalala sa kanyang masamang reputasyon. Nagsimula siyang magalit matapos basahin lahat ng ito dahil wala siyang kinalaman sa mga insidenteng yun maliban sa apoy. Samantala, itinuturo ng kanyang anak na may naririnig siyang mga kakaibang tunog mula sa isang lugar at dapat niyang magtuon dito kaysa mag-run. Tiningnan niya ang maliit na kubo at komento niyang ito na siguro ang haunted house ng boss monster dahil palaging malapit sa kanila. Lumakad siya papunta sa bahay upang makakuha ng pahiwatig mula rito. Sinimulan niyang tingnan ang pinto habang umaasa na makakita ng hidden mechanism upang mabuksan ito. Gayunpaman, muli siyang naging impatente at sinunog ang bahay gamit ang kanyang arson skill, na nag-iwan sa kanyang anak na naguguluhan. Na may dramatikong ekspresyon sa mukha, sinabi niyang mahalaga ang oras niya kasama ang kanyang mga subscribers, kaya tinanggal na lang niya ang buong proseso ng pagsunog. Sa susunod na sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng mga ulo ng bato. Tumingin siya sa paligid at nagtataka kung si Medusa ba ang magiging boss ngayon dahil sa presensya ng mga estatwa. Sa susunod na sandali, nagsimulang gumalaw ang mga ulo at medyo lumapit sa kanya, na nagdulot ng pawis sa kanyang anak dahil sa tensyon. Kaya't sinubukan niyang aliwin ang kanyang anak, kinuha ang kanyang armas, at naghanda upang labanan ang mga estatwa upang sirain ang mga ito. Ngunit sa susunod na sandali, parang nauunawaan nila ang layunin niya, kaya't nagsimula silang magmuling magtulungan. Pagkatapos, nahayag na ang mga ulo ng estatwa ay hindi mga ulo kundi mga daliri ng isang dambuhalang estatwang monster kung saan nakatayo siya ngayon. Nang matanto ang sitwasyon, nabangha siya ng matinding takot. Na may takot na ekspresyon, napansin niyang malaking hamon ang haharapin nila ngayon. Tanong niya sa Stone Monster kung bakit siya kailangan labanan. Samantalang ang monster ay sumagot na siya ay dumating upang subukin siya, na nagdulot ng komento mula sa ating bida na amoy hindi maganda. Hindi lang yun, ang mga maliliit na pangungusap ng monster ay nagpapalakas ng hangin sa mukha ng ating bida, kaya tinulak siya pabalik. Pati ang anak niya ay nagreklamo na takpan ng bibig ng estatwa, at sang-ayon din siya dito dahil ang amoy ay sobra na. Sinabi pa niyang ang hininga ng monster ay amoy sibuyas, kaya't mas mabuti itong magsara na lang. Samantalang hindi alintana ang kanilang discomfort, ipinagpatuloy ng dambuhalang batong monster ang pagsabi na susubukin ang kanilang tapang habang tinutukso ang kanilang pagkakahawak sa katawan ni Duji. Napuno siya ng takot dahil ang pagkapit ng mga bato ay walang kinalaman sa tapang. Sa susunod na sandali, handa na siyang tumakas mula sa pagkakahawak ng monster at ginamit ang kanyang skip skill para dito. Ngayon, pagkatapos ng pagkakaputol, tumakbo siya sa mga braso nito ng mabilis, habang tinatanong ng kanyang anak kung ano ang likas na katangian ng batong monster, na napansin niyang hindi sila superconductors o madulash. Ipinakita niya ang kakulangan ng kaalaman sa pamamagitan ng pagsabi na malalaman nila kapag lumabas ang skill window. Habang naghihintay ng signal, nagbukas ang skill window at ipinaalam sa kanya na nakuha niya ang isang bagong skill na tinatawag na superconductor step,
na magpapahintulot sa kanya na makalakad ng mas malayo gamit ang mas mahahabang hakbang habang lumulutang sa hangin. Sa susunod na sandali, nagsimulang lumutang siya habang ginagawa ang mas malalaking hakbang at iniisip na walang makaka-appreciate ng kanyang pagsusumikap dito. Ngayon, tumakbo siya patungo sa harap ng monster at inatake ito ng isang firework slap, kahit na hindi siya sigurado kung magiging epektibo ito o hindi. Pero wala itong naidulot na pinsala sa dambuhalang monster, na hindi alintana at nagkomento na ang ingay ng ating bida. Halos matamuna ng ating bida ang isang epic jump mula sa giant monster, pero dahil sobrang laki nito, tumagal pa siya ng matagal bago makalayo mula sa pagkakahawak nito. Pagkatapos, handa na ang monster na durugin siya parang isang maliit na nakakairitang lamok. Habang gumagalaw ang monster, natakot siya at nahulog sa isang kamay nito, at sa susunod na sandali, ang dambuhalang monster ay damapo ng dalawang kamay nito. Sa kabutihang palad, nakalabas si Duji mula sa kamay at nagkomento na ganito pala ang nararamdaman ng mga insekto. Habang sinusubukang durugin siya ng mga kamay nito, nagkomento ang batong monster kung gaano kabaliw ang sitwasyon, sinasabi na hindi karapat-dapat maging isang bayani ang ating bida. Sa kabilang banda, ang tinatawag na bayani ay hinawakan ng mga braso ng monster na parang nakakapit sa buhay niya. Matindi ang takot niya na mamatay ng isang suntok mula sa kalaban, kahit na ganoon katindi ang kanyang All-Wisdom Warrior title. Sinubukan niyang ilipat ang mga paa upang magamit ang Superconductor skill, pero hindi niya ito na-activate dahil hindi nakalapat ang kanyang mga paa sa lupa. Samantala, pinalo ng monster ang braso kung saan nakahawak ang ating bayani, pero sa kabutihang palad, tumalon siya bago siya madurage. Habang nasa ere, ginamit niya ang isa sa kanyang skills, fishing hook, at ginamit ang mga tentacles ng kanyang kaibigan para hawakan ang katawan ng monster, at sa wakas ay nakalapag siya sa likod ng monster. Hindi niya alam kung paano talunin ang monster, dahil ito ang unang pagkakataon niyang humarap sa ganitong kalaban. Bukod dito, hinawakan niya muli ang kanyang maliit na octopus, na nagdulot ng takot at inis dito. Sinabi niya na babaguhin niya ang taktika at aatake siya sa earthen pot. Kaya't inilabas niya ang kanyang sibuyas, plano niyang atakihin ito mula sa loob, dahil ang labas ay sobrang matigas para basagin. Tinanong ni Kraken kung iniisip ba niya na magiging ganoon kadali, dahil ito ay isang hero test. Sumagot siya na hindi masakit subukan, at ang natitira ay makikita nila. Lumipad siya sa ere at kinuha ang sibuyas. Pagkatapos, nagplano siyang baguhin ang uri ng armas ng sibuyas, kaya nagsimula siyang purihin ito. Tinawag itong makinis at makinang na ulo, pati na rin cute. Pagkatapos, ginamit niya ang skip skill, at mukhang nagustuhan ng sibuyas ang kanyang papuri at nagsimulang mag-evolve. Ngayon ang sibuyas ay naging isang pagsabog ng stink bomb, na magagamit lang niya isang beses. Malakas na nagreklamo ang kanyang anak tungkol sa pagpapabaho niya ng lahat habang lumalaban, habang tinatakpan ang ilong. Ngunit ang ekspresyon ng ating bida ay medyo nakakatawa, dahil iniisip niyang ang papuri sa sibuyas ay gagawin itong pang-spear, dahil gumaganda ang mga bagay kapag pinupuri. Sa kalituhan at pakiramdam na niloko, ipinakita niya kung paano siya nagplano na itusok ito para bulagin ang monster gamit ang sibuyas na pang-spear. Gayunpaman, itinapon niya ito sa kalituhan, at sa kanyang swerte, pumasok ito sa ilong ng monster. Sa susunod na sandali, mukhang ang batong monster ay nahihirapan. Sa isang stunned na ekspresyon, naisip ni Duji na hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Pagkatapos, hindi na kinaya ng monster ang amoy, at sumabog ang ulo nito mula sa amoy ng sibuyas. Samantala, ang ating bida at ang kanyang maliit na octopus ay nahagis sa ere ng lakas ng pagsabog, habang nagrereklamo sa kanyang skill window, na hindi siya pinaalam na ang sibuyas ay magsasabog. Pagkatapos, ginamit niya ang skip skill, na unang sinang-ayunan ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang sandali, sa malaking pagsusumikap, sa wakas ay nakalapag siya sa lupa at tiningnan ang monster ng may pag-asa, dahil hindi pa mukhang natapos ang quest na ito sa isang pagsabog lamang. Sa susunod na sandali, ilang mga bahagi ng katawan nito ay nahiwalay mula sa katawan, at ang sibuyas ay nahagis malapit sa kanya. Una, hindi niya maintindihan kung paano ito napanatili, pero naalala niya ang mga salita ng matandang lalaki at napagtanto niyang may ibig sabihin ang matandang lalaki o siya mismo ay isang pahiwatig.
Ngayon, tiningnan niya ang susunod na banta sa harap niya. Sa anyo ng mga bahagi ng katawan ng batong monster, na bumuo ng mga bilang ng mga nilalang, at hindi niya maintindihan kung paano naging robot union ito ngayon. Ano sa tingin mo? Paano haharapin ng ating veteran streamer ang bagong hamon na ito gamit ang kanyang skip skill?